Kwento ito tungkol sa taong ipinanganak muli sa ibang mundo at pinalaki ng tatlong tinatawag na undead. Pinangalanan siya ng mga ito na William o mas kilala sa tawag na Will. Nagsimula ang kwento ng 3 taong gulang na siya at tinuturuan siya tungkol sa mahika ng isa sa nag-arugang undead sa kanya na si Gus. Isang anyong multo si Gus at ang pinakamatalino sa 3 undead na nag-aaruga sa kanya. Matapos magkwento ni Gus paano nagkaroon ng kapangyarihan ay pinakitaan nito ng sample si Will paano magpalabas ng apoy at paano din ito pawalain. Matapos siyang turuan ni Gus ay pinuntahan niya ang isang silid ng templo na tinitirahan nila at habang tinitingnan ang mga estatwa ng mga Diyos ay dumating dito ang isa pang undead na si Mary. Habang pinag-uusapan nila ang Diyos na si Gracefell ay dumating dito ang pangatlong undead na si Blood na kagagaling lang sa pangangaso. Kinagabihan habang pinapakain nila si Will ay pinag-uusapan nila ang mga kailangan matutunan ni Will. Namamangha naman si Gus kay Will dahil kahit 3 taong gulang palang umano ito ay marunong na itong magbasa at magsulat. Nang kakainin na ni Will ang tinapay ay natanong niya kay Mary kung saan umano nito ginagawa ang tinapay. Ngunit ayon kay Mary ay sekreto lang umano ito kaya napaisip muli si Will kung bakit madaming tinatagong sekreto sa kanya ang 3 undead na ito. Kabilang na dito kung bakit naninirahan ng 3 sa templo at bakit wala ng iba pang tao sa lugar maliban sa kanya. Ngunit ang pinakagusto niyang malaman ay bakit mga undead ang 3 ito. Gusto niya itong itanong ngunit hindi niya ito magawa dahil kahit siya mismo ay may tinatagong sekreto sa mga ito. Ipinakita dito ang araw nang mapunta siya sa templong ito nung sanggol pa lang siya. Dito niya unang nakita sila Mary na sa pag-aakala niya ay papaslangin siya ng mga ito. Makalipas ang 6 na buwan habang pinapakain siya ni Mary ay naisipan ni Mary na ilabas siya ng templo. Pagkalabas nila ay nakita niya ang magandang tanawin at napaluha siya. Akala niya ay napunta siya sa impyerno para sa kaparusahan sa kanyang dating pamumuhay. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na parang biniyayaan siya ng Panginoon at dito niya na nasabi na gusto niyang mabuhay sa mundong ito. Ilang taon ang makalipas ay inumpisahan na nila Blood na sanayin siya sa pakikipaglaban. Habang si Gus naman ang nagtuturo sa kanya sa paggamit ng mahika. Tuwing gabi ay kwenikwentuhan naman siya ni Mary tungkol sa iba't ibang nilalang. Kabilang na dito ang tungkol sa Diyos ng mga undead na si Stagnate. Nabanggit ni Mary na dati din umano silang mga tao at nang mamatay sila ay dito na nabuo ang kontrata nila kay Stagnate. Isang araw ay naisipan ni Blood na gawin ang mas mahirap na pagsasanay kay Will dahil kailangan na umano ito ni Will sapagkat ilang araw na lang din ay tutungtong na ito sa 8 taong gulang nito. Biglang inatake ni Blood si Will at ginamit naman ni Will ang mga itinurong mahika ni Gus sa kanya. Ngunit hindi ito umuubra kay Blood at mabilis na natalo si Will. Kinagabihan habang papauwi sila Will at Blood ay napag-usapan nila ang mga katanungan na tumatakbo sa isipan ni Will. Ngunit ayon kay Blood ay hindi niya pa umano ito maipapaliwanag sa ngayon na naintindihan din naman kaagad ni Will. Isang araw matapos ang pagsasanay nila ni Blood ay nakita niya si Mary na may daladalang tinapay. Sinundan niya ito at nakarating siya sa silid na pinasukan ni Mary na matagal nang ipinagbabawal na pasukan niya tuwing nasa loob nito si Mary. Binuksan niya ito at nagulat siya nang makita si Mary na nasusunog. Sa takot na maramdaman ulit kung paano mawala ng mahal sa buhay ay kaagad niyang nilapitan si Mary at sinubukan na iligtas ito dahilan ng pagkasunog ng kanyang mga kamay. Matapos ang mga nangyari ay nagsisisi naman si Mary sa pagiging masekreto nila kay Will. Nang magising si Will ay dito na nila sinabi kung ano ang ginagawa ni Mary at kung bakit ito pinalilibutan ng apoy. Ayon kay Mary ay dahil umano ito sa pagtratraidor niya sa Earth Mother Matter nang mabuo nila ang kontrata kay Stagnate na siyang kaaway nito. Ngunit nananalangin pa din siya dito dahil nakaugalian niya na ito. Makalipas ang 5 taon ay napansin ni Will na papahirap na ng papahirap ang mga tinuturo ni Gus sa kanya. Isang araw ay dinalhan siya ni Blood ng isang low-rank demon na nahuli nito sa ruins. Gusto ni Blood na kalabanin niya ito at pagka-atake nito sa kanya ay mabilis lang niya itong natalo sa isang atake lang niya. Dahil dito ay naisip ni Blood na bigyan siya ng mas mahirap na pagsubok. Nagpunta sila sa wasak na syudad na palagi niyang natatano mula sa taas. Ito din ang pinakauna niyang pagpunta dito at pumasok sila sa isang gusali na daanan pala papunta ng underground. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad ay nagpasya na si Blood na iwan na dito si Will. Dahil tinapon din ni Blood ang ilaw na daladala nito ay gumamit si Will ng mahika para pailawan ang daladala niyang panangga. Nakita niya ang 2 low-rank demon na papalapit sa kanya at mabilis lang niya itong natalo. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang isang Brusques demon. Kahit na alam niyang mas malakas ito sa mga dati niyang nakaharap dahil na din sa gumagamit ang mga Brusques demon ng mahika ay nagpasya pa din siyang harapin ito. Matapos ang palitan nila ng mga atake ay gumamit na ng mahika ang kanyang kalaban na nagawa niya din kaagad na makancel.
Sabay sinugod niya ito at nang matamaan niya ito ay nabali naman ang kanyang espada. Ngunit ilang sandali lang ay unti-unti nang nadurog ang Brusques Demon. Dahil wala na siyang sandata ay kinuha niya na lang ang sibat ng kalaban at napansin niya na may nakasulat dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang mapansin niya ang hamog ay lumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya sa di kalayuan si Gus. Nilapitan niya ito at habang kinakausap niya ito ay biglang nagpalabas si Gus ng isang golem na kaagad siyang inatake. Mabilis niyang natalo ang golem gamit ang dala niyang sibat ngunit sinundan kaagad ito ng iba pang mga atake ni Gus. Habang iniiwasan niya ang mga atake ni Gus ay napapatanong na siya kung bakit ito ginagawa ni Gus sa kanya na parang gusto siyang patayin nito. Dahil ayaw niyang mamatay kaya nagpa siya siyang gumanti at sinugod si Gus. Ngunit hindi niya ito nagawa at tinanong na lang si Gus bakit parang gusto siya nitong patayin dahil alam niyang may rason ito. Kahit madami na siyang sinasabi ay hindi pa din nagsasalita si Gus. Ilang sandali lang ay biglang nagsalita si Gus at sinabi na isa lang din umano ito sa mga pagsubok nito sa kanya. Katapos ay sabay na silang naglakad palabas ngunit madami pa din ang tumatakbo sa isipan niya. Kinagabihan ay namangha naman sila Mari at Blood sa sibat na dala niya na gawa pala ng isang dwarfs. Simula noon ay sinanay niya na din ang kanyang sarili sa paggamit ng sibat na ito. Sa tulong na din ni Gus ay nalaman din niya ang mga kakayahan ng sibat na ito. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa underground gamit lang ang espada. Kinukuha niya din ang mga sandata at mga kalasag na nakikita niya dito. Isang gabi ay kinausap siya ni Gus tungkol sa nalalapit niyang kaarawan kung saan tutungtong na siya ng ika-15 taong gulang niya. At sa araw na din na ito isasagawa ang coming of age ritual niya. Ngunit bago ang araw na ito ay siguradong magkakaroon muna sila ng duelo ni Blood. Humingi ng pabor sa kanya si Gus at ito ay kung magagawa ba umano niyang sadyaing magpatalo kay Blood nang hindi mahahalata ni Blood. Nagulat si Will sa hinihingi ni Gus sa kanya at kaagad na tinanong ito sa dahilan nito. Ngunit hindi magawang masagot ni Gus si Will at dahil dito ay tumanggi si Will sa hinihingi ni Gus at iniwan ito. Pumunta siya sa silid kung nasaan ang mga estatwa ng mga Diyos at dumating dito sila Mari at Blood. Tinanong niya ang dalawa kung sinong Diyos ang mairerekomenda ng mga ito sa kanya bilang maging guardian deity niya. Inirekomenda ni Mari ang God of Light ng Injustice na si Volt dahil ito umano ang may pinakamaraming tagasunod. Pagsapit ng araw ng duelo nila Will at Blood ay napansin ni Will na wala si Gus. Nang makapaghanda na sila pareho ay inumpisahan kaagad nila ang duelo. Dahil sa sunod-sunod na atake ni Blood ay puro depensa lang muna ang nagagawa ni Will. Nang makadistansya si Will ay hinagisan niya ng punyal si Blood tapos sinundan niya kaagad ito ng atake ngunit nasanggalang ito ni Blood. Sinubukan niya muling umatake at nagawa niyang mapabagsak si Blood. Ngunit nahawakan naman siya ni Blood kaya naihagis siya nito at dahil tinutukan kaagad siya ng espada ay sumuko na siya. Kahit hindi nagawang manalo ni Will ay napahanga pa din ito si Blood. Dahil dito ay ibinigay ni Blood ang espada nitong tinatawag na Overeater. Ayon kay Blood ay ito ang nasa pinakamataas na level sa mga Demon Blades. Dahil nasa wastong edad na din si Will ay dito na sinagot ni Blood ang mga katanungan ni Will tungkol sa lugar at sa mga undead. Ayon kina Blood at Mari ay sinalakay umano ang kontinente ng Demon King kasama ang mga alagad nito 200 taon na ang nakakaraan. Bukod sa nakakatakot na abilidad ng Demon King ay ito din ang may hawak dati ng Overeater. Kaya nabansagan din itong High King o King of All Kings. Dahil sa walang makatalo sa High King ay naiisip na ng lahat ang siguradong pagkawazek ng kontinente ng Southmark. Ngunit iminungkahi umano ni Gus na salakayin ng High King. Na-imagine ni Will ang mga pangyayari simula sa mga oras na ito at humantong siya sa conclusion na nagawang matalo nila Blood ang High King dahil napasakamay ni Blood ang Overeater. Ngunit ayon kay Blood ay hindi niya umano napatay ang High King. Nang mapagtanto na umano nila na matatalo na sila ng High King ay sinubukan nila Mari at Gus na isil ito. Matagumpay nila itong nagawa at kasalukuyang nakakulong sa kailaliman ng lupa ang High King. Dahil sa kanilang nagawa sa High King ay nakipagkasundo si Stagnate na gawin silang undead bilang mga alagad nito. At kung pumayag sila ay lilipulin nito ang mga natitirang demon sa syudad. Sa pagpayag nila sa alok ni Stagnate ay dito na din ginawang lowest ranked undead ang mga demon. Silang tatlo naman ang naging bantay sa selyo ng High King at ang pinakamatataas sa hanay ng mga undead. Dahil sa hindi na din sila makalabas ng syudad ay naisip nila na wala nang nabubuhay na mga tao. Hanggang sa isang araw ay nakita nila si Will na daladala ng mga demon. Naisip ni Will na siya siguro ang gagamitin na sakripisyo para sirain ang selyo sa High King. Dito niya na napagtanto kung bakit matagal na nilihim sa kanya ng mga ito ang lahat. Ayon kay Mari na simula ding araw na yun ay naniwala muli sila na may mga tao pang nabubuhay sa kalapit na lugar.
Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagtaka si Will na nagpaalam sa kanya sila Mary at Blood na parang hindi na sila magkikita-kita ulit. Dito na nagdilim ang kalangitan at lumabas mula dito si Stagnate. Napaupo si Will at hindi makagalaw sa lakas ng aura na inilalabas ni Stagnate. Biglang dumating dito si Gus at hinarap si Stagnate sabay sinabihan si Will na dalhin sila Blood at Mary at umalis sila sa lugar. Ginamit ni Gus ang iba't ibang teknik nito kay Stagnate ng sabay-sabay. Hanggang sa mapasabog niya ito at maglaho na lang din. Ngunit habang kinakausap nila si Will ay biglang inatake ni Stagnate si Gus. Katapos ay isinunod nito sila Mary at Blood na hindi na din nakapalag. Nilapitan nito si Will at inalok na maging alagad din ito bilang undead. Binigyan nito si Will ng oras para pag-isipan ang alok nito. Nang makaalis na si Stagnate ay dinala ni Will ang tatlo sa templo. Habang naghihinagpis ay nakatulog siya at kinaumagahan ay ginising siya ng tatlo. Dahil sa kanyang konsensya na pakiramdam niya ay wala siyang silbi kaya napapahamak ang tatlo ay dito niya na sinabi ang sekreto niya na may memorya siya ng dati niyang buhay. Nainis naman si Mary sa kanyang mga pinagsasabi kaya sinapal siya nito. Pinatayo siya nito at binigyan siya ng lakas ng loob ng tatlo. Bago siya makipagkita kay Stagnate ay nanalangin muna siya. Nang makaharap niya na si Stagnate ay lakas ng loob niyang tinanggihan ang alok nito sa kanya. Dahil dito ay pinalabas ni Stagnate ang mga alagad nito para paatakihin kay Will. Gamit ang mga natutunan ni Will kina Gus at Blood ay mabilis lang niyang natatalo ang mga undead. Ngunit sa sobrang dami ng mga ito ay nagawa siyang mapalibutan ng mga ito. Muling inalok ni Stagnate si Will na maging alagad nito dahil nagustuhan nito ang mga ipinakita ni Will. Gagawin din umano nitong isang general ng hukbo ng mga undead si Will. Binanggit na din ni Stagnate ang mga plano nito na isang mundo na ligtas sa kamatayan. Base naman sa obserbasyon ni Will ay posible ding hindi nagsisinungaling si Stagnate sa mga sinasabi nito. Nagpalabas si Stagnate ng kutsilyo at baso at nilagay ang dugo nito na iinumin sana ni Will. Nilapitan ni Will si Stagnate at nang hahawakan na nito ang baso ay bigla nitong inatake si Stagnate gamit ang Overeater. Sinundan pa ito ng mas maraming atake hanggang sa may ahas na umatake kay Will na nanggaling sa baso. Nang makagat nito si Will ay unti-unting nanghina si Will at nawalan ng malay. Nagising siya sa ibang dimensyon at nakita niya dito ang isang Diyos na si Gracefell. Tinanong siya nito kung bakit niya umano tinanggihan ang alok ni Stagnate. Sinagot ito ni Will base sa naging pamumuhay niya sa nakaraan niyang buhay at hindi din siya sang-ayon sa estilo na ginagawa ni Stagnate. Dahil sa mga sagot ni Will ay nagpa siya si Gracefell na maging guardian deity nito. Muling nagising si Will at kaagad na tinanggal ang ahas. Matapos niyang manalangin ay pinagkalooban siya ng matinding kapangyarihan. Matapos malaman ni Stagnate na may divine protection na si Will mula kay Gracefell ay nawala na ito ng pag-asa na magiging alagad pa nito si Will. Dahil dito ay nagpasya na lang si Stagnate na iligpit si Will at kaagad na pinalusob ang mga alagad nito. Ginamit na Will ang divine torch na ikinagulat ni Stagnate. Sinugod ni Will si Stagnate ngunit naunahan siya nito at nagawang makaalis dito ni Stagnate. Hinawakan siya ni Gracefell at parang itinuturo nito sa kanya ang templo. Napagtanto niya na baka dito pumunta si Stagnate kaya dali-dali siyang pumunta dito. Nang makarating siya sa templo ay nakita niya na inatake na ni Stagnate si Gus. Nang aatakihin na ni Stagnate si Blood ay may biglang umatake kay Stagnate. Ito pala ay ang Diyos na si Mother Matter at dahil dito ay nagkaroon ng oras si Will na makaatake. Nagawa itong masangga ni Stagnate ngunit umatake mula sa likod si Blood. Kaagad na sumugod si Will at nang gagamit na ng teknik si Stagnate para tapatan si Will ay pinatahimik naman ni Gus si Stagnate. Dahil dito ay napurohan ni Will si Stagnate at paulit-ulit itong inatake hanggang sa matalo niya na ito. Nilapitan ng tatlo si Will at para ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo ay kumuha si Gus ng kanilang maiinom. Pagkatayo nila Blood at Mary ay bigla silang napaluhod na ipinagtaka ni Will. Ito na pala ang epekto ng pagsuway nila kay Stagnate at alam nila pareho na ilang minuto na lang ang nalalabi sa kanila. Habang umiiyak si Will ay binibigyan siya ng mga payo ng dalawa at nakita din ni Will ang totoong mga muka ng mga ito. Pagkadating ni Gus ay nagdiwang na sila kasama na din sa ipinagdiwang nila ang pagbibinata ni Will. Nang mawalan na ng malay sila Blood at Mary ay nanalangin muna si Will para sa dalawa at binigyan ng maayos na libing kinaumagahan. Dumating dito si Gus at binigyan siya ng mga kayamanan para magamit umano nito sa paglalakbay. Dahil natanong ni Will kung bakit hindi natulad si Gus kina Blood at Mary ay dito na sinabi ni Gus na binigyan umano siya ni Gracefell ng 10 taon para ipagpatuloy ang pagbabantay sa selyo ng High King at sa muling pagbabalik ng kapangyarihan ni Stagnate. Nang matanong ni Will ang sitwasyon nila Blood at Mary ay sinabi ni Gus na baka ayaw umano ng mga ito na maging sikim sa biyayang ibibigay ni Gracefell at mas ginusto na lang na tuluyan ng mamaalam sa mundo.
Bumalik sila sa templo at naghanda na si Will para sa pag-alis nito. Bago umalis si Will ay sinabi ni Gus sa kanya na dalhin ang pangalan nila Blood at Mary dahilan para maging William Mary Blood na ang buong pangalan nito. Naisip naman ni Will na isingit sa gitna ang initial ni Gus kaya naging William G. Mary Blood na siya. Isang araw habang nasa kagubatan siya ay inatake siya ng isang baboy ramo ngunit naunahan niya ito. Napansin niya ang bala ng pana sa katawan nito at ilang sandali lang ay may dumating dito na may daladalang pana. Para maipakita niya na hindi siya isang kaaway ay nag-isip siya ng mabuti sa kanyang sasabihin. Nang mapansin niya ang nakalagay sa damit nito ay may sinabi siya na tanging mga elves lang ang nakakaalam. Dito na nagpakita ng muka ang lalaki na isa palang elf. Nakipagnegosasyon si Will dito at nagkasundo sila sa partihan ng baboy ramo. Nang paalis na ang elf ay tinanong ito ni Will sa direksyon papunta sa malapit na nayon. Nang maituro na ito ng elf ay gusto sana ni Will na sumabay muna dito ngunit tinanggihan siya nito. Naglabas ito ng mga fairies para magsilbing ilaw nito sa daan. Bago makaalis ang elf ay nagpakilala dito si Will at nagpakilala naman ang elf na si Menel. Kinagabihan habang natutulog siya ay nagkaroon siya ng pangitain sa mangyayari kay Menel. Kagad siyang umalis para puntahan ang malapit na nayon. Nang makita niya na ang nayon ay bumaba din siya kaagad at nakita niya ang dalawang lalaki na papalapit sa kinaroroonan niya dahil napansin ng isa dito ang liwanag galing sa sibat niya. Nakita niya na may umatake sa mga ito kaya dali-dali niyang sinangga ito. Nang makita niya ang mga bala ng pana ay dito lang niya napagtanto na hindi pala biktima si Menel kundi kasamahan ito ng mga umaatake sa nayon. Nang ginigising na ng dalawang lalaki ang mga residente ay kaagad na umalis si Menel ngunit naabutan ito ni Will. Sinubukan ni Menel na gamitin ang mga teknik nito kay Will ngunit natatapatan lang ito ni Will hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Will na atikihin si Menel. Pagkadating ng mga residente ng nayon ay hinuli na din ni Will ang mga kasamahan ni Menel. Habang nagtatalo ang mga residente sa gagawin kina Menel ay nilapitan si Will ng isang bantay na niligtas nito kanina na si John. Napag-usapan nila si Menel dahil ayon kay John ay kilalang hunter si Menel at maraming beses na din umano silang natulungan nito sa mga mababangis na hayop. Dumating dito ang chief leader ng nayon na si Tom at ito na din ang nagpasya sa unang hakbang na gagawin sa mga nahuli nila. Kinaumagahan ay nalaman nila na mga biktima din pala ng mga demon ang mga taong ito dahilan para mawalan ang mga ito ng mga pagkain at matitirahan. Matapos marinig ang mga paliwanag ng mga ito ay nagpasya pa din si Tom na parusahan ang mga ito. Dahil hindi ito gusto ni Will ay iminungkahi nito na babayaran niya na lang umano ang mga kasalanan ng mga ito gamit ang kanyang dala-dalang kayamanan. Dahilan ni Will na mga biktima din umano ng mga demon ang mga taong ito at nangako din siya sa Diyos ng liwanag na lilipulin niya ang kasamaan at ililigtas ang mga naghihirap. Dagdag pa ni Will na gusto din umano nitong isama sa paglilibot si Menel dahil kabisado nito ang pasikot-sikot sa kagubatan at para madali niyang mahanap ang kinaroroonan ng mga demon. Pumayag sila Tom sa gusto ni Will at pinuntahan din kaagad ni Will ang mga mamamayan ng kabilang nayon para tulungan ang mga ito at dalhin sa nayon nila Tom. Katapos ay nagsimula ng lumakad sila Will at Menel papunta sa kinaroroonan ng mga demon. Nang marating nila ang nayon ay pinalilibutan na ito ng hamog. Itinuro ni Menel ang kinaroroonan ng mga demon at kung anong klaseng demon ang mga nasa lugar. Nang makita ito ni Will ay inatake niya kaagad ang isa at walang kahirap-hirap na tinalo din ang iba. Habang ang mga paparating pa lang ay niligpit na ni Menel. Matapos nilang masiguro na wala ng demon sa nayon ay binalikan na ito ng mga residente nito at nagtulong-tulong ang mga ito para mailibing ang mga nasawi. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng salo-salo at para ipagdiwang ang pagkakabalik sa kanila ng nayon mula sa mga demon. Kinabukasan habang inuumpisahan ng ayusin ng mga mamamayan ang nayon ay nabanggit ng mga mamamayan ang bilihan ng mga hayop na white sails. Natanong ni Will kung ano itong white sails na ikinagulat nila. Dito na ipinaliwanag ni Menel ang tungkol dito pati na din ang grassland na tinakbuhan ng mga tao at ng mga heroes katulad nila Blood nung salakayin ng mga demons ang Southmark 200 taon na ang nakakaraan. Simula nang mapag-isa ng Fertile Kingdom ang southwestern region ng grassland ay nilinang na ang lupa dito at ang White Sails ang naging port town na naging sentro ng imigrasyon mula sa hilagang bahagi. Dahil walang perang panggastos ang mga mamamayan para makabili ng mga hayop ay naisip ni Will na manggalugad ng mga ruins kasama si Menel. Matapos nilang makaipon ng panggastos at habang patungo sa susunod na bayan ay nakita nila ang isang bata at matanda na inaatake ng isang giant ape. Hinarap ito ni Will at dahil natutunan ni Will kay Blood paano harapin ang mga mababangis na hayop katulad nito ay nagawa ni Will na mapaalis ito. Nagpakilala ang batang halfling na si Rebina Obi habang ang matanda naman ay si Tonyo. Isang troubadour si Rebina habang si Tonyo naman ay isang mangangalakal.
Dahil papunta sila Tonyo sa White Sails ay napagdesisyonan nilang magsama-sama na lang papunta dito. Pagsapit ng hapon ay nagpahinga muna sila sa isang gusali na nadaanan nila. Naisipan ni B na magtanghal sa harap nila Will at sa pamamagitan ng kanta nito ay ikwento nito ang tungkol sa pagliligtas ng tatlong bayani sa isang half-elf na nakatakdang ialay sa Wyvern. Ito pala ay sila Blood, Mari at Gus at ayon sa kwento ni B ay naghihintay pa din ang half-elf na ito sa mansyon ng konti na si Wizard's Dagger. Nagbabaka sakali ang elf na balang araw ay may pupunta dito para sabihin ang totoong mga pangalan ng tatlong bayani na ito. Kinaumagahan ay nagpatuloy sila sa paglalakad at habang nasa daan ay napag-usapan nila ang mga prinsipe ng Fertile Kingdom. Makalipas ang ilang oras ay natanaw na din nila ang White Sails. Habang naglalakad na sila sa loob ng White Sails ay mas marami pa ang mga nasabing impormasyon ni Tonyo kay Will tungkol sa lugar. Matapos nilang maligo ay dumiretso naman sila sa isang kainan. Katapos ay pumunta na sila sa templo para makilala ni Will ang nakatalaga sa templo na ito. Habang kausap ang isang pari ng templo ay dumating dito ang obispo na si Bagley na siyang nakatalaga sa templo. Hindi naging maganda ang unang paghaharap nila dahil na rin sa ugali ng obispo. Ngunit pinayagan pa din sila na gamitin ang guest room ng templo at dito na din nila napag-usapan ang tungkol sa obispo. Nang pinag-uusapan na nila ang susunod nilang gagawin ay bigla silang nakarinig ng tunog ng kampana. Isa pala itong pahiwatig na may isang wyvern ang kasalukuyang sumasalakay sa syudad. Kaagad na umakyat si Will ng templo para kalabanin ang wyvern na ito. Nakita niya ang pag-atake nito sa iba't ibang panig ng syudad. Ginamit niya ang atake niyang Thunder ngunit hindi niya ito natamaan. Dumating dito si Menel at pinagsabihan siya na huwag sayangin ang bawat atake dahil isang wyvern ang kanilang kalaban. Naintindihan naman niya kaagad ang ibig sabihin ni Menel at nag-isip ng mabisang paraan paano matatalo ang wyvern. Nang makaisip na siya ng paraan ay humingi siya ng tulong kay Menel sa pamamagitan ng mga fairies nito. Pinagmamasdan naman ng prinsipe na namumuno ng White Sails na si Ethelbald ang kaguluhan na nagaganap sa labas. Habang pinapalabas na ni Menel ang mga fairies ay inuumpisahan na din ni Will ang Thunder Spider Web. Inilagay ng mga fairies ang spider web sa wyvern at walang tigil itong nagpalabas ng kuryente. Ngunit ilang sandali lang ay nagawa pa din itong matanggal ng wyvern. Pagka-atake ng wyvern sa kanila ay lumikha si Will ng barrier para protektahan ang buong templo at mga taong nasa loob nito. Nagpalabas ang wyvern ng lason at dito na nabiyak ang barrier. Ginamit ni Menel ang mga fairies para tanggalin ang lason at dito na din nahulog ang wyvern. Kaagad itong ginapos ni Will at nang matanggal ito ng wyvern ay mabilis itong inatake ni Will gamit ang sibat. Napansin nila na aatake ito muli at dito na naalala ni Will ang turo ni Blood na gamitan na ito ng puwersa. Sinakal niya ito hanggang sa tuluyan ng matalo ang wyvern. Namangha at natuwa naman sa kanya ang mga taong nakakita sa kanyang ginawa. Nang malaman ito ni Ethelbald ay ipinatawag nito ang tumalo sa wyvern. Pagkadating nila ni Menel sa mansyon ay napag-usapan nila kung paano nila natalo ang wyvern. Bilang pasasalamat ay balak ni Ethelbald na bigyan ng gantimpala sila Will kaya tinanong nito si Will kung ano ang gusto nito. Dito na sinabi ni Will ang tungkol sa Beastwoods at mga nayon dito na inatake ng mga demons. Humingi siya ng hukbo na pwedeng ipadala sa lugar na ito at tulungan ang mga mamamayan dito. Ayon kay Ethelbald na bagamat hindi imposible ang hinihingi ni Will ay mahihirapan siyang tuparin ito dahil sa mga pag-atake din sa syudad katulad ng ginawa ng wyvern. Dahil dito ay humingi na lang ng permiso si Will kung pwede siyang kumuha ng mga adventurers at mercenaries gamit ang sarili niyang pera para ito na ang humarap sa mga demons sa halip ng mga kawal ng kaharian. Biglang dumating dito ang obispo na galit sa prinsipe kasama si Anna. Ito ay dahil sa pagpapatawag ng prinsipe kay Will na wala umanong problem sa kanya. Dahilan ng prinsipe na hindi nito alam na kabilang sa templo si Will at ang mga pari ng templo din umano ang nagpadala kay Will sa kanya. Nabanggit din ng prinsipe ang mga kahilingan ni Will sa kanya at base sa kanilang pag-uusap ay napapaisip na siya na gawing kabalyero niya si Will at isang paladin. Ngunit ayon sa obispo ay pag-iisipan niya ang alok ng prinsipe at katapos ay isinama nito si Will sa pagbalik sa templo. Nang makarating sila sa templo ay dito na sinabi ni Will ang desisyon niyang tanggapin ang alok ng prinsipe. Wala nang nagawa ang obispo at pinabayaan na lang si Will sa gusto nito. Pumunta naman sila Will at Menel sa guild para maglagay ng request at maghanap ng mga adventurers na sasama sa kanila pabalik ng Beastwoods. Nagkaroon ng pag-uusap sila Will at Raystov at nagawang mapasali ito ni Will kaya sumali na din ang iba. Sumapit na ang araw ng pagbabasbas kay Will bilang isang paladin. Dahil hindi pa din ito matanggap ni Bagley ay ang Vice Bishop na lang ang kasama ng prinsipe sa pagbabasbas kay Will. Katapos nito ay sinimulan din kaagad nila Will ang paglalakbay papunta sa Beastwoods dala-dala ang mga kailangan ng mga nayon dito.
Pumunta din dito sila Ana at iba na may kakayahan na magpagaling. Katapos maayos ang mga gawain sa nayon ay inumpisahan din nila kaagad ang paghahunting sa mga demon. Pinapangunahan ni Rostov ang isang grupo at namamangha si Will sa pinapakita ni Rostov. Makalipas ang ilang araw ay malaki na din ang pinagbago ng nayon. Dahil na din sa unti-unting nakikilala ang mga nayon bilang ligtas na puntahan ay madami ng mga ngalakal ang nagpupunta. Isang araw ay ipinaalam ni Rostov kay Will ang isang grupo na hindi pa bumabalik. Dahil dito ay nagpasya si Will na magsagawa sila ng paghahanap sa mga ito. Kasama sila Menel at iba pang magagaling na mga kasamahan nila ay nag-umpisa na sila sa kanilang paghahanap. Pagkadating nila sa lugar na pinaniniwalaan nilang pinuntahan ng mga hinahanap nila ay nakita nila ang mga katawan ng mga ito. Dahil sa bakas ng paa ay naisip kaagad nila na isang malaking demon beast ang mga nakalaban ng kanilang mga kasamahan. Napansin naman ni Rostov na may nawawalang isang ulo at nakita ni Menel sa unahan ang mga nagkalat na ibang mga kagamitan. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa lambak hanggang sa mapagtanto na ni Will na isa lang itong patibong. Dito na nagpakita ang maraming demon beasts kaya naghanda sila kaagad. Gumamit si Will ng isang mahika para mas palakasin pa ang kanyang mga kasama. Nagsimula ng sumugod ang mga demon beasts at habang sinasangga nila ang mga ito ay may biglang dumating dito na isang Chimera. Susubukan sana ni Menel na gumawa ng panangga ngunit naunahan ito ng Chimera at kaagad na nawalan ng malay. Inatake muli ng Chimera si Menel at hindi na ito nagawang maiwasan pa ni Menel. Ginamit ni Will ang Thunder na atake nito ngunit inatake siya ng isang ahas dahilan para mapunta sa kanya ang kanyang atake. Nang aatakihin siya muli ng ahas ay ginamit niya na ang Overeater at dahil dito ay mabilis na gumaling ang natamo niyang pinsala. Dito na siya nagwala at inubos ang mga demon beasts maliban sa Chimera na mabilis na umalis. Pinuntahan niya si Menel na nalapnos ang balat kaya dali-dali niya itong pinagaling. Ngunit dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nanghina naman siya at nawalan ng malay. Nagising siya sa isang bahay na ayon kay Rostov ay nasa isang nayon sila na hindi kalayuan sa pinuntahan nila. Natanong kaagad ni Will ang kalagayan ni Menel at ayon kay Rostov ay buhay pa umano ito ngunit hindi pa din nagkakamalay. Ilang oras makalipas ay pinuntahan ni Will ang kinaroroonan ni Menel. Pagkadating niya dito ay muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Menel. Ilang sandali lang pagkaalis ni Will ay nagising na si Menel. Balak sanang balikan ng mag-isa ni Will ang iba pang mga demon beasts at ang Chimera ngunit hinarangan siya ni Menel. Dahil hindi nagpapapigil si Will ay pinipuwersa na lang ni Menel na pigilan si Will ngunit hindi umuobra si Menel sa lakas ni Will. Hanggang sa maisip ni Will na baliin na lang ang isang braso ni Menel kaya nang mahawakan niya ito ay binali niya ito kaagad. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad ngunit bumangon ulit si Menel dahil hindi pa umano ito tapos. Ginamit ni Menel ang kapangyarihan ng mga fairies at balak atikihin si Will gamit ang mga bato. Nang mapagtanto ni Will na kung iilagan niya ang atake na ito ni Menel ay siguradong si Menel ang mapupurohan kaya sinalo niya na lang lahat ang mga bato. Katapos ay sinipa ni Menel si Will at matapos ang mga sinabi nito kay Will ay natauhan na si Will. Bumalik sila sa nayon at nagplano muli para sa pag-atake sa mga halimaw. Alam ni Will na hindi basta-basta nagpapakita ang isang Chimera at may kutob siyang galing ito sa isinagawang ritual. Naglaan sila ng ilang araw para paghandaan ang sunod nilang pag-atake. Habang naghahanda sila ay may mga scout silang pinapadala sa lambak para magmasid. Matapos ang kanilang paghahanda ay sinimulan na nila ang kanilang pag-atake. Kaagad silang sinugod ng mga halimaw at nagawa nilang mapabagsak ang unang grupo ng mga ito. Habang pasugad sa kanila ang ibang mga halimaw ay binigyan ni Will ang mga nakatalaga sa depensa ng proteksyon sa laso na dala ng mga halimaw. Nakahanda naman ang opensa at sila Will para umatake. Nagpatuloy ang labanan sa lambak hanggang sa magkahiwa-hiwalay sila at nakarating sila Will at Menel sa isang abandonadong gusali habang hinahanap ang Chimera. Nang maramdaman ni Will na may mahika sa paligid ay ginamit niya ang erasure at nakita nila ang Chimera na nasa harapan lang pala nila. Tinanong ito ni Will tungkol sa hiking at boses sa naging sagot ng Chimera ay may nakumpirma siya. Ito ay plano ng mga demon beasts na panatilihing kontrolado ng mga ito ang timog na bahagi ng kontinente kung saan nakakulong ang hiking. Dahil kung magawa ng makontrol ng mga tao ang lugar ay mas lalakas pa ang selyo. Kabaliktaran naman dito kung ang mga demon beasts ang magkontrol sa lugar dahil magagawa nilang mabasag ang selyo sa hiking. Pinagtulungan nila ni Menel ang Chimera at sa bawat atake nila ay nagagawa nilang mabigyan ito ng pinsala. Nagpatuloy ang kanilang pag-atake hanggang sa mapatay ni Will ang isang ulo. Inilabas ng layon na ulo ang kapangyarihan ng dragon nito na isa ding poison. Pinaatras ni Will si Menel at siya na muna ang haharap dito dahil sa hindi siya tinatabla ng poison.
Nilusob niya ang Chimera at bago pa ito makaatake sa kanya ay nagawa niya itong mapuruhan ng sibat at sinundan ito ng atake ni Menel. Katapos ay pinatay ni Will ang isa pang ulo at nang aatakihin na nito ang huling ulo ay tumulong si Menel para hindi na makagalaw pa ang Chimera. Dahil dito ay matagumpay na napatay ni Will ang Chimera. Pinasok nila ang gusali at nakita nila sa loob si Raystob na katatapos lang ding iligpit ang isang dragon. Sa pagkatalo ng mga demon beast sa lugar ay mas nabawasan na din ang pangamba ng mga mamamayan dito. Dito na nagtatapos ang ating kwento at kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina